Si Jonas at ang malaking isda. Siya si Jonas. Siya ay isang propeta. Tungkulin ng propeta ang ipahayag sa tao ang sinasabi mula sa Diyos. Inutusan ng Diyos na pumunta ng Ninive upang ipahayag sa mga tao roon na paparusahan sila sa kanilang bayan dahil sila ay makasalanan. Natakot si Jonas na baka hindi siya pakinggan ng mga tao sa Ninive. Kaya naman siya ay sumakay ng bangka patungo sa Tarshish. Habang sila'y nasa paglalakbay sa karagatan, may dumating na malakas na bagyo. Umihip ang malakas na hangin na may kasamang ulan. Dahil sa lakas ng bagyo, halos masira ang bangka. Kaya natakot ang mga manlalayag at sila'y nanalangin sa Diyos. Habang nagkakagulo ang mga tao sa bagyo, si Jonas ay mahimbing na natutulog at ginising siya ng kapitan ng bangka. Napagdesisyonan ng manlalayag na kailangan nilang maghagis ng isang tao sa dagat. Ngunit sumagot si Jonas na siya ang may kasalanan ng lahat ng ito sapagkat inutusan siya ng Diyos na magtungo sa Ninive. Ngunit siya ay tumakas at tinalikuran ang utos na ito ng Diyos. Nagdasal ang mga kasamahan ni Jonas na patawarin sila sa kanilang gagawin. At inihagis na nga ng tuluyan si Jonas sa dagat. Habang si Jonas ay nasa dagat, kinain siya ng malaking isda at nanalagi siya sa loob nito ng 3 araw at 3 gabi. Nanalangin si Jonas at humingi ng tawad sa Diyos at ang sabi, "Aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Diyos na aking tagapagligtas." Iniluwa ng malaking isda si Jonas sa lugar ng Ninive. At nagtungo na nga ito kung nasaan ang mga tao. At sinabi na nga ni Jonas, nagugunhawin ng Diyos ang Ninive pagkaraan ng 40 araw kung hindi sila magbabago at mananatiling masasama. Noong una ay hindi naniwala ang mga tao kay Jonas, ngunit di nagtagal naniwala rin ang mga ito kay Jonas. Naniwala na ang mga ito kay Jonas at nag-ayuno ang mga tao sa Ninive. Nagsisi ang mga ito sa lahat ng kanilang ginawang masasama. Ang mga tao sa Ninive ay nanalangin at sumampalataya sa Diyos.